Ayan, ito na yung ating gagamiting tela. Ang pangalan ng tela natin ay peach twill. Ayan, hanapin lang natin yung right side niya. Ang right side niya, makikita nyo yung tusok ng, parang may tusok siya ng karayom. Pag nakausli, kung saan nakausli, yun ang wrong side. Yung saan yung papasok, yun yung right side. Kaya ito yung right side. Titiklopin lang natin siya. Ayan. Nang nasa loob yung right side. Ito yung dulo-dulo ng tela natin. Ayan siya. Pagpantayin lang natin yung dulo-dulo. Ito guys, pwede itong gupitin. Pwede rin namang hindi na. Kasi papasok naman siya sa loob. Dito guys, magtitiklop tayo sa mga 2 and 1/2 or 2 inches. 2 and 1/2 or 2 inches. Ayan, mga 2 inches lang sa akin. Diretso dito, 2 inches yan. Ngayon, pwede tayo mag-aspili. Aspili natin ito para wag siyang gumalaw. After nyan, ito, ang una nating tatabasin yung front. Kaya ito, nakalapat yan. Kasama ito. Ayan, yung dulo ng tela natin, ang center fold. Tapat natin yung pattern natin. Dito magdadagan lang tayo. Dadaganan ko lang ng aking mga bato. Tapos, kailangan lang natin ng marker. Ayan. Ito, iti-trace natin ito sa tela. Itong pa-curve na yan. Mula dito sa dulo, i-trace na natin yan. Pa-curve. Yan. Papunta ang trace dito sa shoulder. Sa front. Ito kasi yung back. Ito yung front. Kaya sa front tayo. Tapos, iti-trace din natin itong armhole sa front. Yung nasa pinakaloob niya, na curve. Ayan ang front. Ayan guys. Tingnan nyo. Ayan, dinrace natin siya. Dito sa side, ganun din. Tapos, nakikita ba? Ikakat na natin yan. Kakat natin ito sakto sa guhit. Or, angat, ito hindi ko sisakto pala. Iangat ko lang siya ng mga 1/8 or 1/4. Sa shoulder, maglalagay tayo ng allowance 1/2 inch. Dito sa armhole, mga 1/4 or 3/8. Tapos ilapat natin yung pattern. Ayan, gugupitin na natin siya sa dulo ng pattern. Hanggang sa dulo. Hanggang dito sa laylayan. Dito guys, magmamark lang tayo or magkakat ako dito sa gitna. Dito sa pinakatupi ng maliit. Para palatandaan natin mamaya yan. Ganon din dito. Yung 3/4 natin. Ito, yung kung saan yung guhit nito, magmamark lang din tayo sa tapat ng ilalim. Ayan, hanggang dyan, pati doon sa kabila, sa loob niya. Tapos, ikot lang natin to. Dito guys, maglalagay din ako ng gupit, dito sa tapat ng tupi. Ayan, gugupitan ko lang. Palatandaan natin yan. Ngayon, dito, sa pinakagagawin natin pleats, lagyan natin ng mark. Ayan, 3 guhit na yan. Ayan, tapos pati itong nasa likuran.
Kaliwat kanan kasi ito guys. Ayan, meron na tayo. Yung susunod natin gagawin ang back. Dito sa ating back, sa pagtabas, itutupi din natin siya para sa center fold. Meron din tayong center fold. Ayan. Tapos itong ating pattern, tutupi na natin ito. Itong guhit na yan, hindi nakasali yan. Kasi ginagamit lang natin yan para sa front. Ito ang back natin. Hanggang dito lang. Ayan. Tapantay lang natin itong dulo ng pattern sa tupi natin. Dadaganan ko lang uli siya. Tapos, sakto na to. Kung saan tayo allowance, ayan na yan. Ayan na yung gugupitin natin. Neckline ng back. Shoulder. Armhole ng back. At dito sa this side. Tapos sa daylayan. Ayan. Dito guys, magugupit lang din tayo sa pinaka center fold ng maliit sa baba. Tapos iikot ko uli para makita nyo. Lalagyan din natin ng marking itong guhit natin. Ayan. Nilagyan natin yung katapat, pati itong nasa ilalim niya. Pwede ito guys, i-diretso natin ng mga kahit mga 2 1/2 or 3 inches. Kasi aakyat tayo dyan mamaya ng tupi pag nilagay natin yung paha. Para lang meron tayong guide. Ngayon, yung manggas. Titiklop lang natin siya ng paganyan. Ito, nasa loob uli yung right side niya. Ayan. Nasa center fold ang tapat ng pattern ng center fold. Ayan, gugupitin na natin siya dahil nilagyan na natin ng allowance to. Sakto na siya. Dito guys, maglalagay lang din ako ng allowance kahit mga 1/2 inch para sa tupi. Unang tupi. Ayan, dito ko na siya ibabakat. Ayan, dito guys sa ating gitna ng center fold, magugupit din tayo. Ngayon, kunin natin yung ating collar. Sa pagkuha ng collar, kailangan natin ng isang pares. Kaya kailangan ko rin pagpatunin din yung tela, kagaya nan, ang pagkat natin sa body. Lalagyan din natin siya ng center fold. Ang gagawin natin collar, ito na lang yung sailor, para sailor collar. Ayan. Ito din, meron din siyang center fold. Ito ang lalabas na center fold niya. Dito sa tapat ng bato. Ayan, ang itatapat din natin dyan sa gitna or dito. Ito yung tupi, center fold, dyan yan. Tsaka natin gugupitin ng
sakto na siya sa pattern natin. Ito guys, sa gitna ng batok, ito yung ating collar. Maglalagay rin tayo ng gupit na maliit. Ayan. Ganyan itsura niya. Ngayon, ang paha. Kailangan natin ng diretsong cut sa kanyang paha. Ito. Dito ako kukuha sa may dulo ng tela. Ito yung ating pattern. Ayan, kapos siya. Kaya hindi pwede. Dito tayo kukuha. Kailangan kasi diretso. Ayan. Ito yung pantay na tela. Kahit saan dyan ang center fold guys. Kasi may allowance naman na itong ating sukat. Kung gaano kalaki to, tinupi natin. Ayan, ito na siya. Ngayon, kailangan pala natin ng bias cut. Bias cut, isang mahaba lang para sa neckline ng ating paglalagay ng collar. Ayan, ito yung width, ito yung length. Pag ganyan ang pag-cut natin ng bias. Para slide. Isang piraso lang ang kailangan natin. Ang sukat ay itong lapad ng ruler. Mga 1 and 1/4 to guys. Ayan, mga 1 and 1/4. 1 and 1/2 pala. Ayan, pwede na to. Sukat ng ating ruler. Ayan ang lapad ng bias. Ayan, ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano siya tatahiin. Ito guys, uunahin ko lang tahiin itong shoulder. Pagdudugtungin lang natin siya. Dito sa shoulder, magbalensya ng tahi tayo. Sa balensya ng tahi, nasa labas ang right side. Ang magkataklob yung wrong side. Sa unang tahi. Half inch ang allowance natin sa shoulder. Pwede yung dalawang siya ng kahit natin. After nyan, babaliktarin lang natin. Tsaka natin tatay sa loob naman. Ayan, natapos natin to. Pwede na natin buuin muna yung ating collar. Ayan, tatahian natin to dito sa paligid nito. Papunta dyan. After natin siyang matahi sa paligid niya, gugupitin natin to, yung mga dulo ng tela, na huwag natin magugupit ito, tahi natin. Ito lang parte na pa-curve, pati dito sa kabila. Then, itong corner, medyo bawasan lang natin yung pinaka-triangle. Tapos, ibuka natin yan. Itong tela natin sa loob na sobra, ihahawi lang natin siya sa isang side, dito sa kanan. Bali, magiging ganyan siya. Mag-116 tayo dito. Mag-116 tayo dahil meron tong kanto. Kung hanggang saan kaya ng hanggang saan natin kayang tahiin. Kasi may kanto siya eh. Pagdating dito sa hanggang saan laklak natin, i-continue natin dito sa dulo. Sa pa-straight naman. Kung hanggang saan lang din yung kayang tahi. Hanggang dun lang natin umpisahan. Na nakahawi din dito yung telang nasa ilalim. Ayan, straight lang din. Hanggang saan lang din yung kaya, papunta doon sa kanto,
hanggang dun lang. Tapos itutuloy natin dito naman sa side. Isin lang natin itong kanto. Ganyan siya. Ang magiging right side niya guys, yung walang top stitch. Ayan. Ito ay magiging right side. Yung walang tahi sa ibabaw. Dito guys, tatahian lang natin ito para magsabay itong tela natin sa ilalim at ibabaw. After nyan, pwede na natin siya ilagay. Meron tayong ginupitan dito sa bato. Ayan ang itatapat natin sa gupit sa collar. Ayan, dapat yan na magtatapat. Tapos dito sa dulo, sa umpisa ng tahi, meron din tayong minarkahan dito. Ayan, ito yung ginupit natin. Hanggang dyan yung tiklop. Tapos itong minarkahan nating guhit, dyan nakalagay yung dulo. Nakatapat yung dulo nitong collar natin. Ilalak ko lang dun sa tupi. Kasi tatapat ko yung dulo ng collar sa minarkahan natin. Ayan dito guys, pwedeng isabay na natin yung paglagay natin ng bias. Ito yung bias natin. Itasabay ko na siya. Ito. Kung hanggang saan sa kalahatian lang nitong nakatupi natin na yan. Yan lang ang patong. Saka natin isabay. Papunta dito sa batok, dapat magtatapat yung body, neckline ng body, at ang collar. Ganun din dito sa kabila. Bago natin ituloy yung tahi, itapat na natin yung itutupi na natin ito sa gitna, may mark. Tapos yung sinulatan natin, dapat doon nakatapat yung collar, yung dulo ng collar. Tapos pili na natin siya. Tsaka natin itutuloy ito pagtahik dito sa collar na. Balik ko na yung SP. Tapos gugupitin ko na to kung hanggang saan lang. Tapos ilang. Ayan, after nyan, magugupit lang din tayo dito sa dulo ng tahi natin. Dulo ng tela na wag magugupit yung tinahi natin. Ayan. After nyan, mag-116 tayo, magta-top stitch tayo dito sa side ng bias. Ayan. Isama na natin itong nakatiklop na to sa ibabaw. Mag-116 tayo. Na-top stitch na natin. Ito, ilalabas na natin itong kanto. Tapos, ititiklop natin yung nasa loob. Start sa loob, yung bias natin ng isang tiklop. Tsaka tayo mag-i-start ng tahi dito lang sa tapat lang ng collar natin. Ayan, nakatiklop yung bias natin sa loob guys. Papunta dito sa labas. Ayan, nakatiklop yan. Ayan, dito na tayo sa pinakadulo sa kabilang collar. Ibabaligtad na rin natin itong nakatupi natin. Na nakatupi din yung bias sa loob pag tinahi natin sa ibabaw.
Next naman natin yung ating manggas. Itupi muna natin itong ating manggas. Tutupi ko muna siya ng isang tupi. Kung gusto niyo mag-edging kayo, bago nyo itupi. Ito kasi nilagyan ko ng allowance. Para sa unang tupi. Tsaka natin itutupi ng isa pa. Doon sa gitna, yung pinakamalalim. Diyan yung tupi mo. Ayan, nakatupi na yung ating manggas. Ikakabit naman natin siya dito sa body. Dugtungan ng ating shoulder, nga pala guys, dapat siya nakahawi. Ito yung dugtungan niya. Nakahawi siya sa back. Sa side ng back siya nakahawi. Ayan, nilagay natin yung collar. Nakahawi siya sa back. Ngayon, pag kinabit natin yung manggas, dapat siya nandito rin nakaharap. Kaya pwedeng pasadahan na natin yan para wag na tayong malito o mahirapan pag nilagay natin yung manggas. Ihahawi na natin siya sa back. Ayan, nakahawi na siya sa back. Ngayon, ito yung ating shoulder or manggas na may nilagay tayong mark. Ipapasok lang natin siya dito sa may, hindi natin siya sasakto dito sa may dugtungan. Papasok lang natin dito ng mga 1/2 inch mula sa dugtungan papunta sa back. Ayan, dapat dyan siya nakapatong. Tsaka natin umpisahan tayoin dito sa dulo ng kilikili. Sa paglagay guys, yan. Aayusin na natin yung lapat niya bago natin ipasada yung tahi. Ayos na siya. Aalalayan na lang natin. Tatanggalin ko na espili para mailagay na natin siya. Pag nailagay na natin hanggang dyan sa gitna, hawakan na natin agad itong dulo ng manggas sa kilikili, pati dulo ng body. Ayan, habang tinatahi, alalayan natin yung lapat ng manggas. Nalagay na natin. Dito naman tayo sa kanila. Ganun din, ipapatong natin siya dito sa side ng back, 1/2 inch. Yung gitna ng mark natin sa manggas. Tsaka natin natin. Pwede na tayo mag-edging. Edgingin lang natin yan. Ayan. After nating ma-edging yung ating armhole, sa side close na tayo. Ayan. Ngayon, edging lang natin yung side. Ayan, after natin siyang ma-side close, dito tayo guys. Ito yung nilagyan natin ng mark para sa pleats. Ayan, i-pleats natin siya na yung pinakanggit ng guhit, yan ang pipisilin natin. At itutupi natin ng papunta din. Ito yung nasa wrong side tayo guys. Dito na lang tayo. Ay, ito pala may guhit. Ito yung wrong side sa dulo. Pipisilin natin sa gitna. Itutupi natin dun sa guhit sa magkabila ang gilid na papunta dun sa kabila. Ganun din, itong sa pinaka-back niya, pipisilin natin yung gitna. Itutupi naman natin siya papunta dito. Itong sa kabila ng back, papunta naman dun sa kabila. Saliwaan siya guys. Yung tupi. Pag nasa right side. Ngayon, itong sa kabila ng pro, papunta naman dito. Yung kanina yung umpisa natin papunta roon, ito naman papunta sa harap natin. Ngayon, ito na yung ating tiklop. Meron tayong minarkahan dyan. Hanggang dyan yung tiklop sa marka natin na gupit. Pasadahan na natin. Pati dito sa kabilang dulo. Ayan. After nyan guys,
Titiklop lang natin to. Lalagyan natin ng aspili. Ayan, nasa loob siya. Nasa wrong side ang aspili natin. Kung hanggang saan yung tiklop natin, ipapantay lang natin. Pati itong nasa loob. Ganyan na siya. Kunin natin yung ginawa nating pampaha. Ayan. Ito yung ginawa nating pampaha. Ipapatong natin siya sa wrong side. Sukatin lang natin guys, baka kasi kapos. Medyo kapos lang siya. Hatakin ko na lang. Ipapatong natin siya. Ito yung wrong side. Ipapatong lang natin siya ng nakausli lang yung nakapasobra yung ating paha na mga 1/4 inch. Ayan. Tapos papasadahan natin siya dito diretso hanggang sa kabilang dulo. Dugtungan ng ating tahi sa side, dapat nakabaling siya sa back. Nakaharap siya sa back. Ayan. Ito yung side natin. Iharap naman natin siya sa back. Ayan. After nyan, mag 1/16 tayo. Top stitch tayo dito. Sa side ng body natin. 1/16 lang tayo. Ayan. After nyan, magtatahi lang tayo dito sa dulo. Parang pinakapalatandaan natin yan ng tupik. Ayan. Maging pantay. Sa 1/2 inch tayo. Magtatahi. Diretso lang. After nyan, dito tayo sa dulo. Ayan, meron tayong tupi dito sa dulo. Ayan, titiklop natin yan ng ganyan. Dapat nasa loob yung mga dulo na yan. Tela natin. Tapos, pasadahan ko muna guys. Lock muna natin. Tsaka natin itutupi ito. Yung tahi natin na pinasada natin, dyan tayo. Pasok lang ng konti yung unang tahi. Para wag makita. Yan ang guide natin. Yung tupi. Tapos delete na tayo dyan. Pantayin lang natin dito yung pleats natin dito. Bago natin tahiin. Kung gusto nyo mag-aspili, bago natin siya tahiin, pwede rin. Mag-aspili kayo. Hanggang saan yung dulo ng tela natin sa paha, dito sa 1/60 natin, dapat hindi lalabas yung unang tahi natin. Dito tayo uli sa may pleats, aayusin lang natin. Bago natin pasadahan. Ayan, dito na tayo sa dulo. Ayan, naayusin lang natin uli yung pleats. Sa uli yung pleats natin. Tupiin na natin ito hanggang saan. Tsaka natin isasara dito. Pasok lang natin yung mga dulo-dulong tela para wag makita. Tapos na to guys, mag-uuhalis na lang tayo. Ayan siya. Ang uhalis natin nasa kanan. Pag pambabae. Pag panlalaki nasa kaliwa. Ito na guys, ang ating uniform. Ayan. Maganda na ang kanyang uniform. Kasi yung huling uniform niya, sobrang liit. Lumaki na pala siya. Ayan. Ito yung sleeve natin. Nakakalahatian. Tapos ayan yung collar. Yung kanyang paha,
Actually, sukat to ng ano niya, ng balakang. Eh dahil may palda pa siya, o binabayan sukat sa balakang. Pero dahil may palda pa siya, katamtaman lang yung luwag niya para umangat pa siya. Tapos, nag-allowance na rin kasi ako baka biglang lumaki. And guys, sana nagustuhan nyo ang ating ginawang video kung paano gumawa ng blouse. Kung sa susunod, gawin naman natin yung meron namang bias dito na kombinasyon na katulad ng kanyang palda kung may magpapagawa sa atin. Pero kung wala, meron pa tayo ibang mga video, uniform naman ng panlalaki. Short, pants, or kaya polo naman na panglalaki. Yan guys, sana nagustuhan nyo. At kung meron kayong comment suggestion, huwag kayong mahiya, mag-comment lang kayo sa ating comment section. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell on para ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload. Thanks for watching! Happy sewing!